Hello mga kabs and kabsat. Welcome to my channel. Ngayon po magluluto po tayo ng fish Shanghai. Opo, fish Shanghai naman. Hindi po laging pork. Pwede rin pong chicken. Pero ngayon po, fish po ang ating gagawin. Pasensya na po kayo sa boses ko, sinisipon pa po kasi hanggang ngayon. Pero basic lang din po ang paggawa ng fish Shanghai. Kagaya rin po ng pork Shanghai. At ang nilalagay ko po dito, naglalagay po ako ng carrots, naglalagay po ako ng sibuyas, at akin po itong chinachop sa chopper po para hindi na po ako mahirapan. At ayoko po ng mapinong-mapino, gusto ko medyo chunky para pag ninunguya ko meron akong nakikitang mga gulay. Kasama po niyan, may celery po tayo, may onion, may bawang, at yung pong isda. Yung isda po na yon ay binibili ko sa farmer's market at trimmings po na isda yun. Ang sabi po ng nagbebenta, yun daw po yung blue marlin na fish na tinatabas-tabas po nila. Yun po yung isda na tinatabas-tabas po nila at binibili po ng mga nagsusushi. Meron din pong tuna at salmon na tinatabas. Yun nga po pinakita ko dati sa inyo na lagi ko pong kini-crispy fry. Lagi po akong bumibili nun kasi po okay naman po siya, pinagtabasan nga lang po. At alam niyo po ba, may secret life hacks ako na i-share sa inyo. Mahilig po akong gumawa ng lumpia na Shanghai. At ang ginagamit ko po lagi ay isda kasi mas healthy po yun. Kung meron po kayong suki ng bangusan na lagi pong nagdadaing, yung boneless bangus, meron po yun na iipunin nila na pinag-alisan po nila ng mga buto pero may laman pa po yun. Bumibili rin po ako nun. Kasi may laman pa po yun, marami pa po. Sa suki nyo, magpaganon po kayo at ihiwalay ninyo. Yun, maganda rin po yun. Marami na po akong ginamit na fish na pang Shanghai. Sinubukan ko na po ang tuna Shanghai, salmon Shanghai, blue marlin. Ito nga po ang ginagawa ko. Sumubok na rin po akong gumawa ng tokwa Shanghai. Masarap din po yung tokwa Shanghai kaya lang po medyo dry para sa akin kasi nga po very bland ng tokwa. Kailangan lagyan po ng maraming lasa at sa susunod na gagawa po ako gusto ko po siya lagyan ng taba ng manok para po hindi siya maging dry pag linuto. At saka po pag nagtokwa Shanghai kayo, kailangan po agad nun na po siyang iluluto. Hindi nyo po kailangan i-stock sa freezer dahil mag-iiba po yung lasa. Para sa akin po ganun kasi yun po ang aking na-experience. May mga tao po na pinapaksiw muna o inaadobo yung fish bago po nila himayin at lagyan po ng mga ingredients. Ayoko po ng ganun kasi naglalasang paksiw nga po siya. Hindi na po siya lasang Shanghai para sa akin. Kanya-kanya po tayo ng gusto. Kaya yun po ang gusto nila. Ako iba po. Gusto ko po ganito at gusto ko po maraming celery po sana. Mahal nga lang po ang celery. Nilagyan ko rin po ito ng pasas para masarap po. Pinapakita ko po sa inyo, ang isda na ito ay trimmings ng blue marlin po. Yung malalaking isda na tinatabas po na ginagawang sushi. Ngayon po kulay dilaw siya kasi hinugasan ko po siya ng turmeric dahil medyo malansa po. Ang mga isdang dagat naman po talaga ay malansa. Kaya ang ginagawa ko po lagi sa mga malalansa na pagkain, hinuhugasan ko po lagi yan ng luya at maraming beses ko po talaga siyang hinugasan kasi nga po nalalansahan po ako. Trinay ko lang po yung blue marlin kung okay po siya at ang resulta naman po pinaka the best po siya na lumpiang fish Shanghai para sa akin. Nilagay ko rin po uli ito sa chopper para po ma-chop ng mas madali po. At akin po itong ihahalo sa mga nauna ko pong chinap na mga spices. At akin po itong titimplahan mamaya ng seasoning, ng asin, ng paminta, at ng oyster sauce. Kailangan lang po ipagsama-samahin ang lasa nang sa ganun po ay mag-incorporate lahat po ito at maging malinamnam. Gusto ko po sana siyang i-marinate muna kasi pag naglulumpia po ako, minamarinate ko po muna ito pagkatapos kong haluin at timplahin. Ilalagay ko po siya sa ref at minamarinate ko po sa ref ng 1 oras bago ko po siya balutin.
Nakalimutan ko pong sabihin, naghalo po pala ako dyan ng isang bloke ng cheese. Una po, kalahati muna nilagay ko pero nakulangan po ako. Tapos naglagay po ako ng 4 na itlog. At nakulangan din po ako sa 4 na itlog. Kaya nagdagdag pa po ako ng 2. Kasi habang hinahalo ko po yan, nakita nyo naman po, hinalo ko sa aking kamay dahil gusto ko pong ma-feel kung nag-incorporate na po talaga ang lasa. At kapag lutong bahay naman po, ginagamitan po talaga natin ng kamay. Pasensya na po kayo pero malinis po ang aking kamay habang naggagawa po ako. Before and after, kailangan po lagi nating isipin na bago maghanda ng pagkain ay maghugas ng kamay. At para sa akin po, yun po ang sikreto ng masarap na Shanghai, yung paghahalo sa kamay. Kasi kailangan po talaga yun ay dadamahin mo kung ito ba ay naghalo-halo na o hindi. At kailangan po ng maraming itlog para sa akin dahil yun na rin po ang magiging pandikit sa ating lumpia wrapper. Naglagay po ako ng tubig na nasa tasa para pandikit pero hindi ko rin po masyadong ginamit dahil alam ko po na magdidikit po yun dahil doon sa itlog. Dahil yun nga po ang lagi kong ginagawa. Ngayon po, nais ko pong magpasalamat sa mga taong ito at akin po silang isa-shoutout. Ang Team Mix Halimaw sa WH na pinangungunahan ni Sir Eris Ken, Ronin Mejica, Lods CB, Lods Dosado, Tony Mix at si Mama Buhay 0808. Team Viva rin po, Star Seekers, si Survivor Grandma, si Kamagong 132 at si Clyde Mitch Vlog. Rodis Adventure, Tati si Pitita, Crew Jane, Chitochi TV, Boy Blue Vlog, Tolix Vlog, Electronics, Just Cooking, si Ma'am Kulats at Kabantay Channel, Sir Banong, CJ Walks, Ma'am Ambi, Ambisyosa, Crystal Variety, si Quirky Lily, si Bisrak, si Sir Lee Art, Mr. Lee Art, Electronics at si Sir Enjoy 20. Maraming salamat pong muli sa inyo. Thank you very much. At mabalik po tayo dito sa ginagawa kong Shanghai na lumpia. Ayan po, nilagay ko na rin po yung kalahati ng cheese. Nakulangan po kasi ako, kaya nilagyan ko po. Tsaka masarap po yan pag naglulumpia po kayo. Parehas lang po ang aking ingredients pag naglulumpia po ako ng pork. Pero mas marami po sana akong ilalagay dito dahil isda siya. Lalagyan ko po sana ito ng mas marami pang celery. Pero namahalan po ako, mahal po kasi ng celery. Kaya 2 hibla lang po ang ginamit ko. Pero at least po naglasa siya. Ayan po, hinahalo ko na po ng maigi. Para sa akin po, ganyan ang gusto kong gawin dahil po nadadama ko o nafe-feel ko kung ito po ba ay nagsama-sama na at nagalo-halo na ng mabuti. Ayan po, nakaprepare na siya. At maya-maya po, atin na po itong babalutin. Ayan po, idinagdag ko na po yung kalahati ng cheese para po maging mas masarap. At lagi ko po yung hinahalo para masigurado na nagsama-sama po yung lasa. Habang nagbabalot po ako at nakapagbalot na ako ng mga ilang piraso, nagtry po ako magprito para matikman kung ito po ay okay ang lasa. Ayoko rin po kasi ng masyadong maalat. Trinay ko po siya na may kasamang sausawan na ketchup. Okay naman po siya. Pero nagprito po muli ako kasi trinay ko pong lagyan ng suka. Yung suka na may bawang, sibuyas at paminta. Nilagyan ko rin po yun ng pipino para mas masarap. At hindi nga po ako nagkamali. Mas masarap po siya kung isawsaw sa suka na may sibuyas, bawang at paminta na may kasama pong pipino. Ang sarap po, promise. Ito po yung nasarapan ako na lumpia. Masarap din naman po yung mga iba pero ito po yung the best ko na nilumpia na isda. May mga video po ako ng mga nilumpia kong isda nung nakaraan, kaso lang po na-delete ko po. Kaya hindi ko po napakita sa inyo. Kaya po, naisipan kong gumawa po muli ng isda version naman. Lagi po talaga akong naglulumpia kasi paborito po nung sa kong anak na lalaki ang lumpia. Kaya ginagawa ko pong isda para mas healthy po.
Paborito niya pong lumpiang baunin sa school, kainin araw-araw. Kaya po lagi akong may stock na Shanghai sa rep po. Pero mayroon po akong mga ginawang lumpia na hindi nga po kailangan o hindi po pwede na i-stock ng matagalan. Gaya po nung tokwa na lumpia. Nasubukan ko na po yun. Masarap po siya pero hindi po siya pwedeng pangmatagalan na nakalagay po sa freezer. Ito po, pwede po siya kahit ilang weeks o ilang months mo po siya nailagay sa freezer, okay na okay po. At kapag kailangan mo na, gusto mong magprito, ready na po siya. Mas maganda pong gamitin na pandikit ang tinunaw na harina para po ito ay maging selyadong mabuti. Pero hindi na po ako gumawa kasi po sanay na po ako na ang itlog po ang magdidikit dito sa lumpia wrapper. Pwedeng-pwede po itong gawing handa sa mga okasyon gaya po nitong Pasko kasi medyo healthy po ito at medyo mura pa kesa po sa baboy. Nasubukan ko na rin po palang maglumpia ng chicken. Kaso po yung breast ang ginamit ko para nga po healthy. Pero sabi ko nga po medyo dry po siya kaya kailangan po lagyan ng taba. Yung taba-taba po ng baboy o kaya taba po ng manok, hahaluan niyo po dapat siya ng ganun para hindi po siya dry. Muli po akong nagpapasalamat sa Team Mix na pinangungunahan po ni Mayor Erisken, Ronin Mejica, Lots CV at si Lods Dutado, Tony Mix at si Mama Buhay 0808. Maraming salamat din po kay Survivor Grandma, Kamagong 132 at si Clyde Mix Vlog. Kay Rodis Adventure, Tati si Petita, Crew Jane, Chitochi TV, Boy Blue Vlog, Tolix Vlog, Electronics, Just Cooking, Kulats TV, Kabantay Channel, Banong Mix Vlog, CJ Walks, Ambisyosa at Crystal Variety. Maraming salamat din po kay Quirky Lily, kay Bisrak, kay Mr. Lee Art, Electronics at si Enjoy 20. Mahilig po talaga akong mag-stock ng mga pagkain na ginagawa ko gaya po nitong Shanghai. Minsan po gagawa po ako ng tosino na gawa sa chicken o kaya po sa baboy. At nagdadaing din po ako, nag-i-stock po talaga ako ng mga pagkain ganon kasi hindi po ako mahilig sa mga frozen foods at hindi po maganda yon na ipakain sa mga bata. Maganda po ang Shanghai kasi nalalagyan nyo po ito ng maraming gulay, kahit na ano pong gulay pwede. Pwede rin po yung leeks dyan, pwede yung celery, nakakakain po sila ng carrots. Minsan nga po naglalagay ako ng cabbage dyan pero madali po kasing mapanis pag may cabbage. Madalas nga po ay yung gulay po na celery. Spring onion o kaya po yung leeks. Marami pong sibuyas, maraming bawang para po masarap. Maraming salamat din po kina Mamita, kabagi sa Ate Ira, Mama Sophia, Susana J, Easy Math with Coach Mike, kay Joe Vlog, Wandering Lola, Sistona Cecilia, Cherry Perez, Syra Busok Vlog, Rica B Extension, kay Pangyaw ES, at kay Maribeth Di Makulangan.
Nagsubok po akong magprito ng mga 5 piraso para po tignan kung tama na po yung lasa. Masarap po na sausawan ng ketchup katulad po ng lumpiang Shanghai. Ayan po. Muli ko pong binalot yung mga tira na hindi pa nababalot hanggang sa matapos ko po. At ayan nga po, malapit na po akong matapos. Mataba-taba po ang aking mga ginawang Shanghai kasi hindi naman po ito pambenta o commercial. Sarili lang po namin gamit kaya po medyo malalaki siya. At ayan nga po, natapos ko na po. Muli po ako nagprito ng mga 5 piraso at ngayon po ay meron naman po akong sukang sausawan kasama ng ketchup dahil masarap din po siya sa suka na sausawan na merong bawang, sibuyas at pipino. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you po.